Mr. Chair, dahil natanong na po halos lahat ng katanungan sa ating mga witnesses, pwede ko po bang maidirect ang aking katanungan sa mayor po ngayon ng Banban Tarlac? Please proceed. Nasaan dyan po ba si mayor ng Banban Tarlac? Mayor, paano po kayo naging mayor ng Banban Tarlac? Paano po kayo nakaupo ngayon bilang mayor? Magandang gabi po sa mga kagalang-galang na mababatas sa kapulungan ito. Ako po yung first councilor na... Naka-oath na po ba kayo? Opo. Okay, thank you. Opo, Your Honor. First councilor po as independent noong 2022 election. At nung po yung mayor namin na suspende, nag-acting vice mayor po ako. And then yung pong lumabas yung ng ombudsman, yung kasong ipinail sa amin lahat, ako lang po yung naiwan, Your Honor. Kaya ako po yung naging acting mayor ngayon sa kasalukuyan. August 14 po, nung mag-assume ako ng office, and then matatapos po ng November 14, Your Honor. Okay, Mr. Chair. Mr. Chair, paano po kayo, anong dahilan kung bakit po kayo naging naupong mayor at hindi kayo nasuspinde? Sa pag-issue po ng sunyuan, Your Honor, dun sa letter of no objection, ako lang po yung nag-iisang councilor na nag-oppose dun sa pag-issue ng letter of no objection dun sa company na sunyuan. Bakit po kayo nag-object, Mr. Chair? Sa dahilan po nung hearing po namin na regular session, wala pong pinapakita sa akin, Your Honor, na kahit anong dokumento na letter of intent, DTI, at naitanong ka rin po kung sino yung may-ari. Wala po silang may pakita sa akin dokumento, Your Honor. Ibig sabihin po, Mr. Chair, pumasa po sa council yung mga dokumento nung kumpanya na walang ipinapakitang DTI, letter of intent, o kahit anong dokumento ng kanyang papeles yung kumpanyang nag-apply sa inyo? Noong pong panahon na yon, Your Honor, patapos na po yung session namin at hindi po nakakalendar. Yung request po nila na resolution na letter of no objection. Sa pagkakalong ko po, minadali po naman kasama namin at nasuspend po yung house rule namin ni Councilor Rainer Rivera at sineconded po ni Councilor Judge Sales. Outnumber po ako sa pagkakataon yun, Honor. Pero kahit nag-iisa po ako, lumaban pa rin po ako at nag-privilege speech. At sabi ko nga po sa do sa minutes of meeting namin, dahil po sa nangyaring nagdaang panahon na ilang beses na raid ng yung kumpanyang Hongsen, nung time ko po, nanaw po ako bilang councilor, kaya ayoko na pong mangyari ulit yung nangyaring raid nung nakaraan. Kaya sabi ko nga po, pag-aralan muna namin mabuti dahil yung sa mga nakarang administrasyon, na raid na po. Kaya lang po, na-outnumber po ako, Your Honor. So, Mr. Chair, before, na-raid na po siya before? Opo, Your Honor. Tingin mo, Mr. Chair, bakit po inaprubahan ng council yung permit ng kumpanya kahit walang DTI, walang letter of intent, wala lahat? Tingin nyo bakit inaprubahan ng council yon? Kasi napaka-pagtataka naman, di ba? Walang mga permit, walang mga dokumento, wala lahat, pero inaprubahan ng council? Yun din po ang pinagtataka ko, Your Honor, bakit nga po nangyari yung bagay na yon. Hindi ko po malaman kung anong dahilan, bakit po sinuspende yung house rule namin. Hindi ko po alam kung sinong may pakananon o sino yung nag-udyok para po isuspend yung house rule namin, Your Honor. Mr. Chair, nung bang pagkatapos na ipasa ng council yung dokumento ng kumpanya,
Meron ka bang nakitang pagbabago sa buhay ng mga konsehal? Meron bang nakabili ng kotse? Meron bang nakabili ng bahay? Sa bagay na yon, Your Honor, doon sa bahay, wala po akong nakitang pagbabago sa mga kasama namin. Maliban po sa mga kasama kong konselor na may mga bagong sasakyan, at hindi ko po alam kung inutang yun sa bangko o car loan po, Your Honor. So, pagkatapos may ipasa, may mga kasamahan ka na nakabili ng kotse. Hindi ko po masabi na nabili, Your Honor. Basta may nakita po akong pagbabago, baka po car loan yun, Your Honor. Mr. Chair, after po na naipasa ng mga kasama ninyo, hindi po ba kayo kinausap bago na ipasa ni Mayor Alice Go? Hindi kayo kinausap? Hindi kayo sinabihan? Hindi ba siya nakiusap sa inyo para ipasa yung resolusyon? Hindi ko po nakita yung presence ni Mayor Alice Go noong time na yun, Your Honor. Ang alam ko lang po, may nakikita ko sa mga kasamahan ko na may mga cellphone na hawak. Hindi ko po alam kung bakit po may mga hawak na cellphone, Your Honor. Kaya po nabigla po ako na pinagsabihan ng sekretary namin na i-agenda yung resolution na letter of no objection, Your Honor. Sa mga konsihal na mga kasama mo, Mr. Chair, sino ang pinakamalapit doon kay Mayor Alice Go? Alos lahat po sila, Your Honor, maliban po sa akin. Lahat sila malalapit? Opo. Tanong ko lang po kay Vice Mayor. Vice Mayor? Vice Mayor? Vice Mayor, magandang gabi po. Ay, magandang gabi po, Your Honor. Tanong ko lang po, Vice Mayor, sa lahat po ng konsihal ng Banban, sino po ang pinakamalapit kay Mayor Alice Go? Ang alam ko po si Honorable Councilor Rene Rivera. Sino po ang naglapit sa inyo para aprobahan yung resolusyon para dun sa kumpanya ng Pogo? Si Rene Rivera po nag-move ng motion to approve ang company po ng Sungyong Technology at nagsuspend po yung house. At sinabi ko po walang mag-object this motion and seconded by Judge Sales. Ay wala naman po nag-object, kaya yung motion po is carried and approved. Siya po yung pinakamalapit na konsihal kay Mayor Alice Go. Yan po ang pagkaalam ko. Nagbago po ba ang buhay niya nung maaprobahan niyo yung resolusyon ng Pogo? Halos the same naman po. Dahil kasi meron siyang business na manpower at saka mga canteen sa tindahan. Ay kay Mayor Alice Go po. Mayor, gandang gabi po. Mayor, bakit po ninyo pinaaprobahan sa council yung dokumento po ng mga ng Pogo, walang letter of intent, walang DTI, wala lahat?